Sa nakaraang kwento natin ay natapos na ni Yeonwoo ang 8 palapag at ngayon ay nasa ika-9 na palapag na siya na tinatawag na Fire and Love stage. At sa pagpapatuloy ng kwento, bigla na lamang lumabas ang dambuhalang halimaw sa kanilang harapan at tinanong niya ang mga ito na kung sino ba sila upang tumayo sa kanyang harapan dahil siya ang hari ng apoy. Hindi na nagsayang ng oras pa si Yeonwoo at kaagad niya namang inutusan si Fante na siya na ang maunang umatake at sunod naman si Eudora at sinang-ayunan naman iyon ng magkapatid. Masayang-masaya namang naghanda si Fante upang umatake at agad naman siyang tumalon at nang papaatake na siya sa hari ng apoy na halimaw ay napasigaw naman ito at nang inatake na ni Fante ang halimaw ay natamaan naman ito at napasigaw ang halimaw sa pinsala na kanyang natamo habang si Eudora naman ay naghahanda ring umatake at nang walang ano-ano'y bigla niyang sinugod ang haring halimaw mula sa likod nito at pinunterian niya ang leeg nito gamit ang kanyang espada habang si Yeonwoo naman ay umakyat siya sa mataas na bahagi ng lugar at nang matansya niya na mataas na siya ay agad naman siyang lumundag at pinunterian niya ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang 2 punyal at pagtapos nun ay namatay naman agad ang halimaw at unti-unting lumilitaw ang core nito at agara naman itong kinuha ni Yeonwoo. Maya-maya pa ay bigla namang lumitaw sa kanyang kamay ang susi ni Hephaestus at nagawa niya na namang makuha ito. Sa isip-isip niya naman na sa ngayon ay may 10 susi na siya kasama na ang susi ni Zeus at 2 na lamang ang kanyang kailangan upang mabuksan niya na ang Treasury of Olympus. Ang isang susi ay makukuha niya kapag nagawa niyang malampasan ang naitalang record noon na hindi dapat aabot sa 10 araw ang pagtapos niya sa tinatawag na beginner's zone at kung magawa man niya yun ay makukuha niya ang susi ni Hades. At ang isang susi naman na tinatawag na Hermes Key ay matatagpuan lamang sa pang-10 palapag ng tore. Lumabas naman sa kanyang sistema na natapos niya na ang pagsubok at tinanong siya nito na kung magpapatuloy ba siya patungo sa pang-10 palapag ng tore. Napagdesisyon na naman ni Yeonwoo na sa kahit anong paraan ay kinakailangan niyang matapos ito ng mas madali. Inabisuhan naman sila ng sistema na ang susunod na pang-10 palapag ay solo stage at ang kasalukuyan na pangkat ni Yeonwoo ay mabubuwag kapag pumasok na siya sa portal. Kinonfirma naman ni Yeonwoo kay Fante na kung hindi naman ba sila mahuhuli pagtapos nilang makarating ng ganito kalayo. Nagmayabang naman si Fante at sinabi niya na baka mapahiya siya kung mas mabilis nilang matapos ang pagsubok kumpara sa kanya. Napangiti naman si Yeonwoo sa sinabi ni Fante sa kanya at bigla naman siyang nagpaalam sa dalawa at pumasok na siya sa portal. Pagkapasok niya sa portal ay puro kulay puti lamang ang kanyang nakikita at ang tawag naman sa lugar na ito ay ang white stage ng pang-10 palapag at lumabas naman sa kanyang sistema na uumpisahan na ang pagsubok sa pang-10 palapag. Nandito siya ngayon sa lupain na kung saan ay wala siyang makita at ang lugar na ito ay nakahiwalay sa mga buhay at patay na kung saan wala ang oras at espasyo. Subalit si Yeonwoo ay isang nabubuhay na nilalang kaya naman hindi siya nabibilang sa lugar na ito at minungkahi ng sistema na humanap siya ng paraan upang makatakas sa lugar na ito sa kahit anong paraan. Pagtapos mabasa ni Yeonwoo ang kanyang sistema patungkol sa lugar na ito ay napagtanto niya naman na ito ang rason kung bakit karamihan sa mga manlalaro ay nabigo pagtapos nilang malagpasan ang 9 na palapag. Nabasa naman ni Yeonwoo sa kanyang sistema at ayon dito ay ang difficulty ng 10 palapag ay mas mahirap pa kumpara sa ipinagsamang 1 hanggang pang-9 na palapag ng tore. Sa isip-isip niya naman na ang pagsubok na naranasan ng mga manlalaro ay pagdating sa ika-10 palapag ay parang bumangga sila sa pader dahil sa hirap nito. Ang lugar na ito ay dito masusubukan ng semping bagay at ito ang tinatawag na lakas ng loob. Naalala niya naman ang sinabi ng kanyang kapatid na dahil ang mga manlalaro ay palaging nagtatala ng panibagong record mula sa ika-1 palapag hanggang sa ika-9 na palapag at nakakaramdam sila na parang sila na ang nasa tuktok ng mundo at naniniwala sila na madali lamang nilang magagawang matapos ang ika-10 palapag kagaya ng naunang palapag subalit napamura naman ang kanyang kapatid dahil alam ng toring ito kung paano basagin ang pag-asa ng mga tao. Dagdag pa ng kanyang kapatid na ang ika-10 palapag ay kinukuha nito ang lahat sa kanya dahil mag-isa lamang siya na wala siyang karamay na kaibigan, pamilya, o kasamahan man lang at nag-iisa lamang sa mundo nang wala na kahit na ano at kinakailangan nilang makatakas nang wala man lang kaalam-alam sa lugar na ito kung paano makatakas. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kahit nagaano pa siya katalentado ay ang psikolohikal na paglalaban ay lubhang kakaiba kumpara sa pisikal na paglalaban. Pagtapos makaranas ng sunod-sunod na tagumpay ay ang Artia ay nakatapat ng hindi basta-bastang pangkaraniwang kalaban. Ang tao ay tiyak na manginginig kapag nakatagpo ng problema ng mag-isa at patuloy lamang silang umaasa sa kanilang kakampi.
Hinawakan naman ni Yonwoo ang kanyang punyal at ayon pa sa kanya na hindi siya tatable ng ganoon dahil wala siyang ibang inaasahan kundi ang sarili niya lamang at pati na rin ang kanyang pagiging cold-blooded. Panekit niya naman ang kanyang mga mata dahil ayon pa sa kanya na mayroon ditong pintuan at kung ano paman at bigla niyang ginamit ang kanyang bagong kakayahan na tinatawag na Eyes of Guys na armor at nagsibukasan naman ang mga hindi mabilang na mga mata sa kanyang damit at nakita niya sa kanyang likuran ang pintuan at hindi na siya nagsayang ng sandali pa at kaagad niya itong inatake gamit ang kanyang punyal at natapos na ang kanyang pagsubok at nakumpleto niya na ang pagsubok sa tinatawag na beginner's zone mula ika-1 at ika-10 palapag ng tore at napasa kamay niya na ang susi ni Hermes at lumabas sa kanyang sistema na ang kabuuang oras na kanyang ginugol sa beginner's zone ay 151 na oras, 35 na minuto at 1 segundo o sa madaling salita ay nasa higit 6 na araw lamang niya natapos ang pagsubok sa beginner's zone. At nagawa niyang mabasag ang dating record ni Cha Jong-woo na kanyang kapatid ng 83 na oras, 2 na minuto at 9 na segundo. Nakapag-set na naman siya ng pinakamahusay na record sa kasaysayan ng tore at tinanong na naman siya ng sistema na kung ilalagay niya ba ang kanyang pangalan sa Hall of Fame. Bigla namang may napansin si Yonwoo sa kanyang sistema at tiningnan niya ang pangalan ng kanyang kapatid at sa isip-isip niya na alam niya na nandito ang pangalan ng kanyang kapatid. Napaisip naman siya at kaagad niyang sinabi na hindi niya gustong ilagay ang kanyang pangalan sa Hall of Fame at agad niyang pinindot ang decline upang tanggihan ang inaalok ng sistema na ilagay ang kanyang pangalan sa Hall of Fame. Isa-isa nang lumabas sa kanyang sistema ang kanyang natanggap na gantimpala at isa na dito ang tinatawag na Ice Ring, Skull Crest at Hades Key. Tinanong naman siya ng sistema kung gusto niya na bang matanggap ang kanyang gantimpala at hindi na nagdalawang isip si Yonwoo at kaagad niyang pinindot ang accept at bigla namang lumitao ang isang susi at umilaw ito at lumabas sa kanyang sistema na nakolekta niya na ang 12 na susi ng Diyos ng Olympus. At ang 12 susi ay pagsasama-samahin na at makalipas lamang ang ilang saglit ay napagsama-sama na ang mga susi kaya naman tinawag itong Key of Olympus at sa ngayon ay pwede na siyang makapasok sa Treasury of Olympus. Ang Treasury of Olympus ay isang vault ng mga ginto at kayamanan na naipon ng mga Olympian sa loob ng 10,000 taon. Pwede siyang makakuha ng isang item sa Treasury of Olympus. Napag-isipan niya naman na kung ano ang kanyang kukunin. At ito ang tinatawag na Zeus Astrape o Athena's Aegis dahil ang dalawang ito ay kilalang kayamanan na naimbak sa loob ng Treasury. Bigla namang may lumitaw na dilaw na liwanag sa kanyang tabi at makalipas lamang ang ilang segundo ay naging isang malaking gintong pintuan ito. Kaya naman sinubukan niya na ang kanyang susi sa gintong pinto at pagkabukas niya ng pinto ay pumasok na siya agad at pagkapasok niya ay mayroong nilalang ang nakaupo at naghihintay sa kanya at ngumingiti ito sa kanya. Tinanong naman siya agad na kung siya ba ang dahilan kung bakit natataranta ang mga nagbabantay ng bawat palapag sa beginner's zone. Ang lalaking ito ay si Hermes na isang Diyos na malayang nakakapaglakbay sa mundo ng mga mortal at immortal. At dahil may kakayahan siyang makapaglakbay sa mundo ng mga mortal at nagagawa niyang maobserbahan ang mga mortal ay siya ang inatasan upang magbantay ng Treasury of Olympus mula sa mga taong gustong pasukin ang lugar. Sinabi naman ni Hermes na marami na siyang naging bisita dito at mas madalas nitong nakaraan lang subalit hindi kasing kamangha-mangha tulad niya. Sinuri naman siya ni Hermes aniya na ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng mortal na tulad niya. Wala namang naging tugon si Yonwoo sa kanyang sinasabi at kaagad niyang hiniling kay Hermes na gusto niya nang makapasok sa Treasury of Olympus. Napangiti naman si Hermes dahil ayon pa sa kanya na napakamainitin ang ulo nito at sinang-ayunan niya naman ang sinabi ni Yonwoo at bigla naman siyang pumalakpak ng isang beses at sumilip ang liwanag mula sa kanyang kinauupuan at unti-unti itong nagbubukas. Nanlaki naman ang mata ni Yonwoo dahil sa kanyang nakikita at makalipas lamang ang ilang saglit ay pumasok na sila sa loob ng Treasury of Olympus at dito maraming mga kagamitan na puro ginto lahat at sa paglalakad nila ay nagsalita si Hermes at sinabi niya na medyo nakakahiya na sabihin niya ito subalit sinabi niya na kung ano ba ang kanyang palagay na kung kunin niya din ang isa sa kagamitan niya dahil kung alam niya ay mayroong iba na mahusay sa uri nila at minungkahi naman ni Hermes sa kanya na kung gusto niyang kunin din ang isa sa kanyang artifact ay magiging isang apostle niya na ito. Ang apostle ay sila ang mga kanang kamay ng mga Diyos at ang nilalang na sinusunod ang kalooban nila dahil pinagkalooban sila ng kapangyarihan ng Diyos at kilala rin sila bilang avatars.
At kapag nangyari yun ay magagawa ng apostle na makipagsabayan sa mga Panginoon na nagsusumikap na maimpluwensyahan ang kanyang napakaraming tagasunod o ang tinatawag na one-man army na sinanay ang kanilang sarili na malampasan ang limitasyon ng katawan ng tao at nagkaroon ng lagpas sa karaniwang tao na kakayahan. Kaya nila naitatag ang kanilang mga sarili bilang isang pinuno sa tore. Pinagmasdan naman ni Yonwoo si Hermes at ayon pa sa kanya na si Hermes ay isa sa 12 pangunahing Olympian gods. Naisip naman ni Yonwoo na kung magiging disipulo siya ng isang Diyos ay napakalaking tulong nito sa kanya dahil makakatanggap siya ng hindi may larawan sa isipan na kabuuang halaga ng kapangyarihan ang magmumula sa kanya. Naisip naman ni Yonwoo na mas maganda kung matatanggap niya ang titulo na apostle at ang kakaibang artifact ni Hermes kumpara sa kanyang layunin na Zeus Astrape. Nagdadalawang isip naman siya at dahil ayon pa sa kanya na nakakatukso ang inaalok ni Hermes sa kanya subalit hindi niya pa kakayanin ng matali kaya naman sinabi niya kay Hermes na hindi niya matatanggap ang kanyang inaalok sa kanya. Tumugon naman si Hermes na ganoon pala at dagdag niya pa na inaasahan niya na yun ang landas na kanyang tatahakin. Naguluhan naman si Yonwoo sa sinabi ni Hermes sa kanya at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang ibig na sabihin ni Hermes patungkol sa kanyang landas na tatahakin. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at habang naglalakad siya ay sinasabihan naman siya ni Hermes na isama niya siya sa kanya dahil pagsisisihan niya sa buong talambuhay niya kung iiwan niya siya dito. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Yonwoo habang si Hermes ay patuloy sa pagsasalita at tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba sa tingin niya siya at sinundan niya pa ng isang katanungan na kung hindi ba siya katukso-tukso at dagdag niya pa na sa tingin niya naman na kapaki-pakinabang siya sa kanya subalit hindi pa rin siya pinansin ni Yonwoo at sa kanyang paglalakad ay narating niya ang isang silid na mayroong ilaw sa gitna at nakapalibot ang mga larawan at dito nilapitan niya ang mga larawan at tiningnan niya ito subalit mayroong nakapukaw ng kanyang pansin at kaagad niya itong nilapitan at napasabi na lang siya sa nakita niya na sa wakas ay nakita niya na ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang artifact sa kanyang harapan at sa isip naman ni Yonwoo na ang artifact na ito ay natitiyak niya na Gorgon's head ito na nakadesinyo upang maging bato ang kanyang kalaban kapag tinitigan lamang ang kalasag na ito. Lumabas naman sa kanyang sistema na kung gusto niya bang piliin ang Athena's Aegis bilang gantimpala niya. Sa puntong pipindutin niya na sana ang accept ay bigla namang sumagi sa kanyang isipan ang artifact ni Zeus at napatanong siya na kung saan na ba yun. Bigla namang umilaw ang kanyang orasan at agad niya naman itong binuksan at napatanong na kung bakit umiilaw ang kanyang orasan. Bigla na lang huminto ang kamay ng kanyang orasan sa 12 at napagtanto naman kaagad ni Yonwoo kung ano ang ibig sabihin nito at tiningnan niya ang itinuturo ng kanyang orasan at nakita niya ang larawan ni Zeus at parang may nakaangat sa larawang ito. Agaran niya namang binuksan ang larawan na nagsisilbing pintuan at dito nakita niya ang malaking rebulto ni Zeus na umuupo at hinahawakan ang sandatang kidlat niya. At sa isip-isip naman ni Yonwoo na hindi niya na kailangan pang manghula kung ano ito at bigla niyang sinabi ang katagang Astrape at nakita niya ang larawan at naalala niya na ayon sa mitolohiya na si Zeus ay tinalo ang kanyang ama na si Kronos at ang iba pang mga titans sa pamamagitan lamang ng kanyang sandatang lightning bolt at ang lightning bolt na yun ay nandito sa kanyang harapan ngayon. Habang papalapit ang kanyang kamay sa sandata na lightning bolt ni Zeus ay sa isip-isip niya naman na ito na talaga ang kanyang kailangan at hindi niya na kailangan ng iba pa dahil ang 12 na mga artifact na nasa labas ay hindi may kukumpara sa isang ito at ito ang sinasabi ng kanyang instinct na kailangan niya mapasakamay ang artifact na ito. At habang papalapit na ang kanyang kamay sa artifact ay bigla na lamang lumabas ang kulay itim sa kanyang bracelet at sa pagkahawak niya ay bigla na lang itong nagkabitak at nang walang ano-ano'y nabasag ang artifact ni Zeus at nagulantang naman siya dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi naman siya makapaniwala na nabasag ang sandata ni Zeus at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang umilaw ang kanyang kamay at napasalag naman siya ng isa niyang kamay sa kanyang isang mata dahil sa sobrang liwanag na nalilikha ng kanyang kamay at bigla na lang siyang nagkaroon ng posas na mayroong kadena at pinalibutan ang kanyang braso ng kadena at makalipas lamang ang ilang segundo ay nawala na ang liwanag at naalala niya naman agad ang sinabi ni Hermes sa kanya na sa palagay niya ay iyon ang landas na kanyang tatahakin. Tiningnan niya naman ang kanyang mga kamay dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Naisip naman ni Yonwoo na hindi niya alam kung ano ang nangyari subalit hindi ito ang oras upang madismaya siya at napagdesisyonan niya na kailangan niya munang malaman kung ano ang nangyari sa Astrape na sandata ni Zeus.
Ginamit niya naman ang kanyang Dragon Eyes at dito lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa kadenang nakapalibot sa kanyang braso at ito ang tinatawag na Black King's Despair at ang uri nito ay wrist guard at hindi naman matukoy ang grado nito. Noong nakaraan ang mga hindi matukoy na tao ay nabubuhay sa takot ang mga tao at nabuhay sa takot sa dakilang itim na hari. Subalit pinagtaksilan nila ang Black King at ikinulong sa isang lugar na hindi maarak na kalaliman na tinatawag na abyss. Sa loob ng hindi mabilang na taon, ang puot at galit ng Black King ay nagpapatuloy lamang sa paglago dahil ang tanging iniisip niya lamang ay ang pagtaksil sa kanya at ito ang tanging pumapasok sa kanyang isipan at wala ng iba. Ito ay naging sanhi ng katiwalian ng tatlong frames na nagkulong sa kanya at nag-transform ang tatlong ito sa pagiging gamit niya. Ang isa sa tatlong frames ay tinatawag na Soul Collector at pinapayagan nito ang gumagamit na kolektahin ang kaluluwa ng kanyang target at ang kaluluwa na kanyang nakolekta ay idadagdag sa kanyang koleksyon at kahit kailan ay hindi na ito makakatakas. Ang kapasidad naman ng koleksyon ay tataas ng proporsyon depende sa kahusayan ng gumagamit. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na Spirit Familiar at ang kakayahan naman ng kasanayan na ito ay ang gumagamit ay kaya niyang alapinan ang kaluluwa at may kakayahan din itong i-evolve ang kaluluwa sa pagiging Spirit Familiar. At kapag naman na-convert na ang kaluluwa sa pagiging Spirit Familiar ay magiging tapat itong tagapaglingkod sa nagsusuot at susundin ito ang mga utos na ipapagawa sa kanya. Ang huling kasanayan naman ay ang tinatawag na Black Energy at ang kakayahan na nito ay ang upgraded na bersyon ng Black Blade's Edge na kumukonsumo ng kaluluwa mula sa koleksyon at kino-convert ito sa itim na enerhiya. Lumalakas naman ito depende sa bilang ng kaluluwa na na-convert. Hindi naman makapaniwala si Yonwoo sa kanyang nalaman dahil wala siyang ka-ideya kung sino ang Black King dahil hindi pa niya narinig ang pangalang yun sa talambuhay niya at hindi rin binanggit ng kanyang kapatid sa kanyang journal ang patungkol sa Black King. Sinambit niya naman ang katagang confinement at naalala niya na ang Akashic Snake ay palaging naghihintay ng pagbalik ng kanyang amo. At ito ang nakasulat sa paglalarawan patungkol sa Black Bracelet at sinabi pa na ito ang rason kung bakit iniisip ng Akashic Snake na isa itong napakahalagang item para sa kanya dahil hinihintay nito ang amo niya. Kaya naman napagtanto ni Yonwoo na ang amo ng Akashic Snake ay ang tinatawag na Black King at ang rason kung bakit hindi siya makabalik-balik dahil sa kanyang kasamahan na pinagtaksilan siya. Naisip naman ni Yonwoo na masyadong malakas ang Black King dahil ginagawa lang nitong alaga ang Akashic Snake. Kaya naman napagdesisyonan ni Yonwoo na aalamin niya ang patungkol sa Black King kapag nakalabas na siya dito. Naisip niya naman na dahil nandito na naman na ito ay napagdesisyonan niya naman na mag-iisip siya ng positibo dahil ayon pa sa kanya na wala namang maitutulong sa kanya ang pag-iisip sa bagay na nawala na. Napapikit naman siya dahil ayon sa kanya na mas mabuti nang isipin ng paraan upang magamit niya kung ano ang mayroon siya sa ngayon. Lumabas naman sa sistema na pinili niya ang Astrape bilang isang gantimpala at ang pinto ng Treasury of Olympus ay magsasarado na sa ngayon. Pagkadilat ni Yonwoo ay may narinig naman siya na pamilyar na tinig na tumatawa at nang tuluyan niya nang binuksan ang kanyang mata ay nakita niya si Evil Kiga at binati siya nito at sinabi niya na kahit na 10 palapag pa lamang ang kanyang nakumpleto ay nagawa niya naman ito ng perpekto at dahil doon ay talagang napahanga niya silang lahat at binati niya na naman ito dahil nakarating siya ng ganitong kalayo. Bigla namang tinanong ni Yonwoo na kung bakit nawala ang sandata ni Zeus. Tugon naman ni Evil Kiga sa kanya na yon ay isang sekreto. Sinundan naman ang katanungan ni Yonwoo na kung sino si Black King. Tugon naman ni Evil Kiga na isa rin yung sekreto. At tinanong na naman siya ni Yonwoo na kung bakit ba siya binigyan ng ganitong klaseng bracelet. Tugon naman ni Evil Kiga na ang tore ay binibigay sa manlalaro ang gantimpala depende sa achievements na nakukuha ng manlalaro at wala nang ibang rason maliban doon. Ipinaliwanag naman ni Evil Kiga na sila ay kumakatawan lamang sa tore kung anuman ang ninanais ng toring ito at ang gantimpala na natatanggap ng manlalaro ay base lamang sa performance nito. At kung anuman ang naranasan nila ay sa kadahilanang ito ang pinili nilang landas. Gayunpaman ay wala na siyang masasabi pa patungkol sa katanungan niya sa kanya. Napaisip naman si Yonwoo sa sinabi ni Evil Kiga at napagtanto naman ni Yonwoo na kung sa gayon ay ang mga desisyon na gagawin niya sa hinaharap ay may kaugnayan sa Black King. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na hindi niya pa ito naiintindihan subalit naisip niya naman kapag tumagal na ay masasagot na nito ang kanyang katanungan na pinag-alala niya at napagdesisyonan niya naman na mag-focus lamang sa mga gawain sa ngayon. Sinabi naman ni Evil Kiga na parang napagsunod-sunod na nito ang kanyang naiisip at tinanong niya ito na kung magpapatuloy na ba sila sa kanyang susunod na gantimpala.
Lumabas naman sa kanyang sistema na ang kanyang kabuuang karma ay nasa 1,420,119 na puntos na. Namamangha naman si Evil Kiga dahil sa bilang ng karma na naipon ni Yeonwoo at sinabi niya naman na mayroong kabuuang 12 na gantimpala at karma na puntos mula sa unang palapag hanggang sa ika-12 na palapag at tinanong siya nito na kung gusto niya na bang matanggap ito ngayon. Sinabi naman ni Yeonwoo na gusto niyang ipagsama ang kanyang gantimpala sa isa. Tinanong naman siya ni Evil Kiga na kung mayroon pa ba siyang gustong matanggap. Tugon naman ni Yeonwoo na gusto niya ang astrip at sinabi naman ni Evil Kiga na pasaway talaga siya dahil alam naman niya na nabasag na ang artifact na yon. Pinailaw naman ni Yeonwoo ang kanyang mata at umaapaw siya sa galit at sa isip-isip niya na hindi siya nagbibiro. Sinabi naman ni Evil Kiga na kung wala na siyang gustong matanggap na gantimpala ay pwede silang magpasya na kung ano ang gantimpala na kanyang matatanggap. At pinalabas na ni Evil Kiga ang gantimpala na kanyang ibibigay at nagulat naman si Yeonwoo sa kanyang nakita dahil hindi niya inaasahan ang kanyang nakikita at dito hinawakan ni Evil Kiga ang kalasag na gusto sanang makuha ni Yeonwoo kanina at sinabi ni Evil Kiga ang achievement ni Yeonwoo ay isang bagay na hindi mapapantayan ng iba noon gayunpaman sinabi pa ni Evil Kiga na sapat na ang gantimpala na ito. Tinanong naman siya ni Evil Kiga na kung gusto niya bang tanggapin ang gantimpala na ito. Kinuha naman agad ni Yeonwoo at nang sinuri niya ang kalasag ay inaakala niya naman na mabigat ito dahil sa 9 na patong ang kalasag na ito ngunit ang bigat nito ay may kukumpara niya sa gaan ng balahibo. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang kalasag ay nagpaalam naman si Evil Kiga at sinabi niya na dahil nagawa niya ng mabigay ang lahat ng kanyang gantimpala ay aalis na siya. Lumabas naman sa kanyang sistema na ang pagsubok na ito ay natapos na at tinanong siya ng sistema na kung magpapatuloy pa ba siya sa pang-11 na palapag. Napatakip naman ng bibig si Evil Kiga dahil hindi lang nagawang gisingin ni Yeonwoo ang Black King's Despair subalit nagawa pa nitong natanggap ang gantimpala ng kalasag at napasabi na lang si Evil Kiga na si Cain ay talagang napaka-interesanteng manlalaro at sa isip-isip naman ni Evil Kiga na ang susunod na nagbabantay ay nagngangalang Laplace at ayon pa sa kanya na curious lang siya kung ano ang magiging reaksyon ni Laplace at dagdag niya pa na nakakairita si Laplace kapag nakahanap siya ng interesante. Lumipat naman ang eksena sa clan ng Red Dragon at dito tinitignan nila ang talaan ng ranggo at sinabi ng dilaw na buhok kay Bahal na nagawa ngang nabasag ng nangunguna ang record sa bawat palapag mula ika-unang palapag hanggang pang-10 palapag. Habang pinagmamasdan ni Bahal ang talaan ng ranggo ay sinabi niya naman na mas higit pa sa kanyang inaasahan ang nagawa ng baguhan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.